Wala kang may pagmamalaki sa harapan ng Diyos, kapatid. Magaling ako, marunong na ako. No. Ang kahulugan ng iwaga, isang katotohanang hindi lubusang maabot ng kaisipan ng tao, kundi sa pamagitan ng pananampalataya. Malayang pasya ng Diyos, pinipili tayo ng Diyos, hindi dahil tayo ay mabuti, matalino, o karapat-dapat, kundi ayon sa kanyang sariling layunin. Ito paalala sa ating lahat, ang pagpili ng Diyos ang nag-aalis ng pagmamataas, pride, sapagkat ang lahat ng biyaya ay walang bayan. Ang umahad lang sa ating pagpili, sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya, yung pagiging mapagmataas. Yes, masasabi mo sa sarili mo, kilala mo ng Diyos. Tinawag ka, pinili ka. Katulad ng mga Israelyo, nagmataas sila. Nagmalaki, wala kang may pagmamalaki sa harapan ng Diyos, kapatid. Magaling ako, marunong na ako. No po. Ang mapagmataas ay ibabagsak. Ang mapagpakumbaba ay itataas ng Diyos. Ayon sa aklat ng Lucas. Minsan, dumarating sa atin, anong pinipiliin mo? Yes, minsan, meron pa tayong mga bagay na inaalagaan na ayaw nating iwanan. Minsan, bakit hindi ako maka-move on? Bakit hindi ako lumalago? Bakit hindi ako tumitibay, lumalakas? Maaring, sinasabi sa sarili mo, yes, madaling sabihin. O madaling maging tao, mahirap magpakatao. Madaling maging Kristiyano, mahirap magpaka-Kristiyano. Anong dahilan? Kung ikaw ay nakapokus sa iyong sarili, hindi ka nakapokus sa masaganang biyaya ng Diyos. Yes. Parang bang motor na naka-neutral. Brum, brum, brum. Steady lang. Para tubig na hindi umagos. Kapag ang tubig na hindi umagos, ay pinamumugaran ng lamok. Ito po, kapatid. Yes. Ilang buwan, ilang taon, darating ang panahon, may mga kabataan na tatayo rito sa pulpito. Sapagkat tinawag ka, pinili ka ng Diyos. Hindi tayo accepted sa mga trials, pagsubok. Pag wala kang tunay na relasyon sa Diyos, bibigay ka. Pagpili ng Diyos, dito po, hindi binabawi ng Diyos ang kanyang salita, dahil lamang sa naging pagsuway ng tao. Lahat, no? Ang katapatan ng Diyos. Walang kondisyong pagpili. Ang pagpili ginawa ng Diyos at independyente, malaya sa mga aksyon o desisyon ng tao. Yes. Binigyan ka ng kalayaan sa pagpili sa mga bagay pang makalangit o pang mundo. Habang nabubuhay ka sa mundong ito, nandyan pa rin ang mga struggle. Andiyan pa rin ang stress. Andiyan pa rin. Pero dahil pinanaligan mo, tinanggap mo ang masaganang biyaya ng Diyos, tinawag ka, tumitibay ka, lumalakas ka bilang isang lingkod ng Diyos. Ang Diyos ang pumipili, ang kaligtasan ay nakasalalay lamang sa biyaya at kalooban ng Diyos, hindi sa kabutihan ng tao o tugon ng mananampalataya o pananampalataya. Ang Diyos ang siyang nagbigay. Sa Kanya lamang matatagpuan ang tunay na biyaya at kalooban, ang Kanyang walang hanggang katapatan bilang Diyos na makapangyarihan. Nakikita pa sa atin ang pagiging banal at walang dungis. Kung babasahin mo ang Colossians chapter 1, chapter 4, verse 1 to 6, andoon. Yung maging mapagbantay, magpasalamat, maging mapanalangin, maging matalino, maging kaaya-aya sa pagkilos, pag-uugali, sa paningin ng tao, ng ating kapwa.
Isipin nyo kapatid, ang sarap damhin sa puso na ikaw ay isang pinilit, tinawag upang maging banal. Upang di mo maranasan ang mga bagay na dulot ng mundo. No, maraming mga tao na napabalitaan nyo. Ang mga hindi sumusunod, ang hindi naniniwala, ang hindi kumikilala sa presensya ng Diyos. Saan po nahuwi? Kamatayan, kasakitan. Mapalat po tayo mga kapatid. Yung pala, bakit tayo tinawag pinili ng Diyos?